Dear Ate J, itago mo na lang ako sa pangalang Mika. Hindi ko tunay na pangalan, pero sapat na yan para maitago ang lahat ng kahihiyan at sikreto ng isang gabing hindi kailanman dapat nangyari. Pero nangyari. Isa akong bagong kasal, bagong asawa, bagong buhay. Pero sa likod ng mga nangiti sa litrato, may kuhang hindi kailanman isasama sa wedding album. Ito ang kwento ko. Isa itong kumpisal ng isang babaeng minsan ay natukso sa maling tao, sa maling oras. Pero sa paraang hindi niya malilimutan kailanman. Ika-23 ng Setyembre. Lahat ng tao nakaabang. Mga bulaklak, puting tela, musika, lahat perpekto. Isa akong bride na pinangarap ng marami. Suot ko ang mamahaling gown, may makeup artist, may glam team. Pero sa gitna ng lahat ng kasiyahan, siya ang bumihag ng mata ko. Ready ka na po, Ma'am Mika? Tanong ng isang lalaki sa likod ng lente. Siya si Eli, ang photographer ng kasal namin. Maganda ang aura niya, hindi masyadong pormado pero may dating. May lalim ang mga mata niya. Sa unang tingin pa lang, may kakaibang alon na gumapang sa loob ko. Hindi ko maintindihan kung kaba, hiya o tukso. Habang kinukuhanan niya ako ng solo bridal portraits, nagsimula kaming magkapalitan ng tingin. Hindi bastos, hindi rin malisyoso, pero punong-puno ng tensyon. Sa bawat kuha niya, pakiramdam ko hubad ako. Hindi sa katawan, kundi sa emosyon. Para bang nakikita niya ako ng mas malalim pa sa lente. Nang lumapit siya para ayusin ang veil ko, amo ko ang sabon sa leeg niya. Napalunok ako. Siya rin. Natahimik. Tumingin siya sa mata ko. Ang ganda mo, bulong niya. Photographer ka. Natural marunong ka mambola. Balik ko? Hindi. Bride ka ngayon, pero babae ka pa rin. At doon nagsimulang umikot ang isip ko sa paraang hindi ko inaasahan. Hindi ko na siya tiningnan bilang parte ng team. Tiningnan ko na siya bilang lalaki. Matapos ang reception, nagpaalam si RJ, ang mister ko, na may emergency sa business nila sa Cebu. Sa halip na madelay ang flight namin sa Balisin, pinatuloy niya akong mag-isa sa resort. May tiwala siya sa akin. At ako, pinilit kong huwag masira yon. Pero nang gabi na yon, may kumatok sa pinto. May delivery po para kay Ma'am Mika, sabi ng staff. Binuksan ko. At sa likod ng room service card, siya, si Eli. Naka-white shirt lang, may hawak na USB. Gusto mo bang makita yung raw shots ng kasal mo? Tanong niya. Pero sa mata niya, alam ko, hindi lang larawan ang dala niya. Sa loob ng kwarto, pinakita niya sa laptop ang mga kuha. Lahat maganda. Pero hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya. Nang yumuko siya para ayusin ang charger ng laptop, amo ko ulit siya. Hindi ko alam kung sinadya ko, pero parang kusang tumagilid ang mundo ko. Nagsimula kaming magkwento. Tinanong niya ako, masaya ka ba sa pinili mo? At sa halip na sagutin, tumulo ang luha ko. Lumapit siya, inabot ang pisngi ko. May karapatan ka pa ring maging totoo sa sarili mo. At sa isang iglap, naglapat ang aming mga labi. Mabagal sa simula, parang sinusukat kong dapat pa. Pero wala nang atrasan, ang init ng labi niya, ang haplos sa balat ko, nilamon ako ng tukso. Hindi ko kayang ilarawan ng eksakto ang lahat, Ate J. Basta ang alam ko, bawat galaw niya ay parang sinadyang iparamdam sa akin na babae ako. Hindi bride, hindi asawa, kundi ako bilang Mika. Nagising ako kinaumagahan, walang suot na kahit ano. Yakap niya ang katawan ko. Tahimik ang paligid, pero sa loob ko, gulo, guilt at sarap ang nagsama-sama. Bago siya umalis, hinalikan niya ako sa noo. Mika, ito lang yung kuhang hinding-hindi natin pwedeng i-develop. Pagbalik ni RJ, parang walang nangyari. Tinuloy namin ang honeymoon. Tinapos namin ang mga pictures, walang nakahalata. Pero tuwing tinitingnan ko ang wedding album namin, hinahanap ko ang larawang hindi kasama. Nag-message si Eli isang araw. Safe yung kuha. Wala akong pinatago. Pero ako, dala ko pa rin yung gabing yon sa isip ko. Hindi na ako nag-reply.
Pinili kong manatili sa buhay na pinili ko. Pero sa bawat tingin ko sa camera lens, naaalala ko, may isang photographer na minsang kumuha ng parte ng sarili ko na hinding-hindi ko maibabalik. Hindi ko alam kung masama akong tao, Ate Jay. Pero alam ko, totoo ang gabing yon. Totoo ang sarap, ang damdamin, at ang tukso. Hindi ko na siya muling nakita. Pero sa isang larawan ng puso ko, andoon pa rin siya. Mga ka-confess, yan ang kwento ni Mika. Isang babaeng minsang naligaw sa init ng isang gabing puno ng kuhang hindi kailanman isasama sa album. Pero habang buhay niyang babalikan sa alaala. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like, i-share, mag-comment at mag-subscribe dito sa Tagalog Wild Confession. Maraming salamat sa pakikinig, mga ka-confess, at hanggang sa susunod na mas matapang, mas masarap, at mas madilim na kwento ng pagnanasa at lihim. Ako si Ate Jay at ito ang Tagalog Wild Confession. Hanggang sa muli.